Hello everyone, good evening. Happy Wednesday night. This is Carl Loyola and welcome again to our Wednesday night live stream. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola. Good evening, hindi, Tuesday pa lang pala ngayon. Akala ko Wednesday na. Bukas pala yung Wednesday, tapos bakasyon na Thursday and Friday. So sa lahat ng mga magbabakasyon, ingat kayo. And alam ko, iba-iba naman yung mga ganap nyo sa buhay ngayong Holy Week. Pero sana mag-enjoy kayo at wag kalimutang magnilay-nilay dahil yun naman talaga yung sense ng Holy Week. Sir June, thank you sa gift. Ang dami ng sila ni Sir June. Tsaka si Team nagpa-ice cream. Ang dami. Okay, umpisa na tayo. Ang topic natin, silent killer. So sa katatapos lang na Miss Universe Philippines Wuling Runway Showcase kahapon, mukhang napagtanto natin kung sino yung mga silent killers. No? Mukhang dalawa sila or isa. Pero dalawa kahapon sa tatlong na nakakuha ng award, silent killers. Pero parang isa lang kino-considered ko doon na silent killer as of this point. So, I'm talking about Juliana Fresado and Gwen Soriano. Nandun na sa una kong episode or sa episode ko kahapon yung comments about Juliana and Gwen. So, hindi ko na rin uulitin. Yun, in-upload ko na siya kahapon. And Chelsea Fernandez nandun din. Pero yun nga, silent killers, I can consider, as of the moment, Gwen Soriano is the silent killer of this edition kasi hindi siya pinag-uusapan. Walang clout sa pangalan niya, although sikat siya. Pero hindi natin masasabing heavy names siya eh. Sikat siya kasi Baguio siya, gawa ng sash niya. Pero pagdating sa social media, hindi ganun kaingay or kalakas yung name ni Gwen Soriano. But, siya yung nangunguna or consistent na ngayon sa mga sponsor events. Sa mga sponsor events, tatlo na yung sponsor events natin. Hello Glow, Aqua Boracay, tapos yung Wuling. And then, present dun si Gwen sa tatlong activities na yun. And kung i-consider natin yung Pina-Runway Showcase, kung i-consider natin yon, namamayag pa rin naman dun si Gwen. Kaya siya na talaga yung consistent ngayon. So far so good ang performance ni Gwen. Nawala si Atisa sa eksena, si Muntinlupa, si Yana kagabi. Pero nandun pa din si Gwen, nakatayo pa rin siya. So ano masasabi nyo kay Gwen Soriano as of now? Kasi for me, siya yung nagbabadyang silent killer. Siya yung pwedeng pumasok sa top 5. Pwedeng bang snatch ng corona sa isa sa mga mythical 5. And pwedeng siya yung sleeper na magdo-dominate ng edition na to. But who knows, di pa naman tapos ang laban. Let's see. So, yun yung topic natin. Who's the silent killer? So, mag-accept tayo ng mga guests sa live. Ready na ba kayo? Mamaya tayo sasagot ng mga tanong, guys. Kasi, ang live natin ngayon ay silent killer ang ating theme. Ang ating topic. So, mamaya tayo sasagot ng tanong. So, kung ready na kayo, i-ano nyo na. Mag-send na kayo dyan ng invite. Mag-send na kayo ng invite. Sinong gustong mauna? Ayan, habang wala pa nagsasend ng invite, basa muna tayo ng comment. Teresita Marquez. Sabi naman ni Mr. Moreno. Mr. Moreno, napaka-bad ng comment mo ha. So tingin nyo po sinong possible na manalo si Davao. Papag-usapan natin yan mamaya. Sino yung bias nyo? Wala pa. Guys, mag-send na kayo ng comment. Ng invite. Mag-send ng comment. Wait lang. Mag-backtrack lang ako ng mga ng mga questions. Ano na?
Gusto ko yung matino ha. Yung matino magsagot ha. Mix, MX, ito nag-send na ng invite si MX. Gusto ko matino ang sagot ko ha. Hello! Hi Kumusta? Hello. Okay Yes, po. babae. Babae pala si MX. Kumusta? Ilang taon? Taga saan? Actually, nag-ano po tayo, nag-duo na, nawala lang po ako ng signal. Yung sa Pumasok ka multo, na last time. yung sa multo po. Nawalan ka ng signals, na-kick out kita. Yes po. Okay. Iba na yung topic natin ngayon. So, sorry, ilang taon at tiga saan ka muna? I'm 15 po, and I'm from Batangas po. Yes, Batangas. 15 years old. Kailan mo nalaman na isa kang pageant fan? 2020 po, since si Rabia po is sumali Mm-mm. sa MEPH. Okay. First batch po na MEPH. Beb, mahina ba yung boses mo? Pwedeng pakilakasan. Sige po. Okay, thank you. Alright. So, first question. Sino muna yung bias mo this edition? For me is si Atiza po, since 2020 pa po ako fan ni Atiza. Mhm. And parang ibinabalik niya po yung 2018, ano niya, yung pagka-Barbie. Okay. Hindi po yung sobrang slayer talaga. Yes, correct. Alright. So, sino naman sa tingin mo ang pwedeng mang-agaw sa kanya ng corona? Yung silent killer. So, ilabas na natin ang mythical 5 sa eksena. Who do you think Ano will be the po? silent killer? Na-feel ko si Benguet, si Maiko. Okay. Why Benguet? Because, ano siya, ang dating niya is Latina talaga. Parang kawig dyan ni Adriana Martinez po Mhm. sa Dominican Republic. So, ang lakas din po ng dating niya. Parang may possible po siyang manalo. Or maagaw Yes. yung corona. Maagaw ang corona. So, dumating na or nakita na natin yung mga movements nila, di ba? Like, nakatatlo na tayong sponsor activities na may mga movements yung mga girls. Ano yung pinaka magandang performance ni Benguet sa'yo dun sa tatlong yon? Why siya yung napili mo? Kasi, ang ganda niya, ang galing niyang, yung pasarela niya, kumakabog, parang kinakabog niya yung kay Atiza. Kasi compare kay Atiza, medyo slowly lang or Mhm. medyo slight lang. But si Benguet talaga, slayer siya or dark horse. Yes. Alright. So, last. Ano mga message mo sa mga pageant fans? Maging respectful, tanggapin po natin at supportahan po natin kung sino man pong manalo. Huwag po natin i-bash kasi baka po hindi, mawalan sila ng confident if mambabash tayo. So, parang supportahan na lang natin kasi ilalaban nila ang corona at ang Pilipinas po. Alright. Well said. Thank you so much. Thank you po. MX. Thank you. Bye. Bye po. Guys, again sa mga bagong pasok, magandang gabi. Ang current topic natin, silent slayer. Wag na nating sabihin yung word na letter K kasi baka hindi pala ina-accept dito sa platform. Baka bigla na lang tayo mawala. Okay. Fresh kasi sa pageant, sabi ni Jebby. Moreno, why? Okay, next natin, si Bini. Bini Guasan. Hello, Bini. Hello po. Good evening po sa mga viewers ni Sir Carl Loyola. Good evening, Bini. Bini, hindi ko lang alam kung mahina ang boses mo or mahina ang sound ko. Ay, nakakon po yan. Naka-Bluetooth headset po kasi ako. Tanggalin ko kaya? Try mo nga, bebe. Wait lang po. Kasi ang hina ng rinig ko sa boses mo eh. Much better po. Okay, sige, pwede na siguro yan. Bini, taga saan? Ilan taon? Ang hello po, I'm from Pangasinan po, 25 po. Yes. So, sino ang napipisil mo or ang bias mo this edition? Sir Carl, it's very tricky kasi they are very giving naman. Talagang nilalaban nila talaga. Pero for me talaga, do you think nag-hold back ba si Bohol? No. Feeling ko siya, yun na yun. Pero bakit ako tinatanong mo? Dapat nga ikaw ang tatanungin ko. Pero I'm so yun nga, sino nga sorry. bias mo? Tyra Goldman? Tyra Goldman, pero sa Sinaloan kasi, he is my
Ay, she's my, ano talaga, bias since, ano talaga, Miss Earth pa lang talaga po. So, between the two, I think, sa base po sa mga performance, I think Sineloan is more on the, competitive side rather than Tyra Goldman as of now po. Okay, so ang pinili mo si Sinaloan. Sino sa tingin mo ang silent killer or silent slayer for this edition I think po outside Mythical talaga, 5? ay sorry po. Oo nga po, talaga as in si Bohol, I think bubulaga po siya sa finals. What do you think? Charing. Kung ngayon ang komento mo, edi go. Opo. Pero Yun nga final po. ka na kay Bohol. Opo, between the two po talaga sa akin. Feeling ko talaga. Okay. Sige. Anong message mo sa mga pageant fans? Bini Guwasan. Actually po, ang message ko sa mga fans, let's enjoy their journey, and kung may mga toxic man po, hindi natin maiwasan because we can't please everyone, di ba? So, might as well, ano na lang po, just enjoy the show, and let's support each other na lang po with their advocacies and everything Mhm. po. Yes, correct. Very well said, candidate number 2. Ay, Bini hindi. Guwasan. Alright, thank you so much for dropping by. Next na natin, Charb Fernando. Hello, Charb. Charbe? Charbe. Hello, Char. Hello! Rinig ba ako? Naririnig ko pero hindi ko alam kung headset ko ata may problema. Pero Okay rinig mo naman ako. Opo, kahit yung kanina, okay din naman siya sa amin. Baka sa akin lang hindi. Kasi parang yung boses nyo, parang nasa loob ng drum. Baka Oo. headset ko lang. But Nakasakto anyways, na lang din. Hello, Yeah. Kuya Carl. thank you. Madalas So ka yun, nanonood. good evening, Char. Good evening. Anong pangalan mo? Tiga saan ka? My name is Charby Fernando. I'm from Romblon, 22 years old. Yes, Romblon. Ang ganda dyan, di pa ako nakakapunta dyan, pero gusto kong pumunta dyan. Yeah. Kumusta sa Romblon? Underrated ano siya, very Boracay yung type, pero underrated nga siya, so hindi ganun karami yung tourist. Yung turista, pero yung place giving siya, need lang ma-highlight. So yeah, you can visit naman. Kasi Totoo. ang kagandahan naman doon, hindi siya ganun ka pricey compare sa Boracay. Parang, low-key pa lang kasi, so medyo okay pa. Oo, totoo naman. Totoo naman yun. Anyways, sino nga ang iyong bias for this edition? Ako bias ko talaga si Winwin. Pero syempre, gusto ko din i-highlight si Romblon, si Aya. So, support nyo din siya, guys, sa mga nod. Pero yun, this year, si Winwin talaga, after ni Chelsea, parang after someone na, yun nga, yung nirepresent kasi ni Chelsea, yung woman of color. So, si Winwin naman is like nga, for mother. And for me, si Winwin best this year, kahit manalo man siya or hindi sa Miss Universe sa Thailand, parang magbibigay siya ng magandang performance at magandang laban. Mhm. Siya yung Totoo bias naman. this year. Like parang walang sayang pag si Winwin, total package. Yeah, totoo naman yun. So sa tingin mo, outside the Mythical 5, sino yung silent killer or pwedeng mang-snatch ng corona sa kanya? Laguna. Ooh, why Laguna? Sobrang like literal na silent killer. Kasi like the way siya mag-perform, parang hindi mo mapapansin minsan, pero minsan din talaga bigla na lang din. Tapos ang lakas ng aura niya. And then like sa katulad sa ginawa niya dun sa coronation nung sa Laguna. Parang same vibe. Magsuot lang na maganda to sa final evening gown at same presence. Mhm. Pwede talaga. Totoo. So nag-agree ka ba na minsan parang nawawala siya? Minsan parang nandyan, minsan nawawala. Parang ewan kasi napansin ko lang sa sa ngayon sa Empire, ganyan kasi yung bet talaga nila. Like Chelsea, Rabia, parang someone na talagang sa coronation night nag-boom. Yun, nag-give na nila doon. Kahit hindi ganun ka veteran or like let's say sobrang matunog. Doon lang bumubulusok. Ayun. Parang ganyan. Alright. So ano message mo sa mga pageant fans? Ayun, kita-kits joke lang. Hindi pa ako nakabili ng ticket. Mahal kasi. Pero ayun, let's just support the girls. Kung napanood nyo naman yung sa Netflix, yung parang runway story nila. Yun nga, all of them are experiencing difficulties then and challenges during the duration of the pageant. So, they just need support
and also motivation. So let's stop bashing and just support the organization as well despite all the parang minsan kasi hindi giving yung binibigay ng MUPH. Pero ayun, until the Miss Universe sa Thailand, so give lang yung support natin as Filipinas. Yan lang. Correct. Tama ka naman dyan. Thank you so much, Char. Yan lang. Correct. Tama ka naman dyan. Thank you so much, Char, sa Thank pagbisita. you, Kuya Carl. Have a good day. Guys, sa mga viewers natin, ang topic natin ngayon, who's your silent killer? Silent killer, meaning, kung sino sa tingin nyo ang hindi pinag-uusapan, walang hype, hindi kilala, pero pailalim tumira. So, yun ang ating topic. Next, your Josh. Your fave Rosh. Hello, magandang gabi. Kumusta? Okay lang po. Anong pangalan mo at taga saan ka? Saya po from Novaliches, Quezon City. Novaliches, Quezon City. Kailan mo na-realize na isa kang pageant fan? Ano po, since 2020, nung kay Rabia. Pat nanonood na po ako nung kay Catriona. So, yun lang po ako nung 2020. Todo support. Yes naman. So, this edition, sino ang iyong bias? Ang dami po, pero Isa lang. si Winwin. Kasi po, yun nga po yung sabi nung kanina na yung si Chelsea nga po, represent niya yung women of colors. So, represent niya yung women of colors. So, Slade. Or kumuha ng corona sa kanya outside the Mythical 5. siguro po si yung silent killer kasi Rachel Hoco ba yun? Rachel Hoco. Opo, yun. Why her? Kasi po parang pagpasa niya parang nung candidate niya sa MUPH, parang may nafe-feel na akong bubulaga talaga siya. Actually, at one point, nabanggit ko rin yun sa isa kong live stream na bakit hindi natin ito tingnan. Alright? So, yun lang. Apo. Anong message mo sa mga pageant fans? Mga bakla, tigil ng kakaaway. Ano ba kayo? Pagod na ako sa inyo. Pero yun lang po, spread love kasi mahirap sumali sa pageant and dapat spread love lang sa candidate kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila inside the Yun lang po. Totoo naman. Thank you so much. Your Thank you po. fave Rosh. Yes, next natin. Guys, send your, your request. Ayan, dahil wala pa tayo. Gerald, pa-next, send ka ng request. Alright, sa mga bagong pasok po natin ang topic natin ngayon, who's your silent killer? For this year's edition of the Miss Universe Philippines. So, kung gusto nyong pumasok dito sa live, send lang kayo dyan ng request. Kagaya nito ni Gerald, na pa-next daw. Gerald, hello. Parang hindi ka nakapag-update ng Go Surf. Gerald, hindi ka nagko-connect. Hello po. Yes, hello. Magandang gabi, Gerald. Tiga saan? Ilang taon? Ako po ay from Batangas and 23 years old. 23. Kailan mo na-realize sa pageant fan ka? 2019. Binibining Pilipinas. Yes Tama? po. Sino ang bet mo sa binibini Yes po. noon? Pinaka tumatak sa akin ay si Gazini. Gazini Ganados. Alright. So, after noon, nag-start ka na manood ng Miss Universe Philippines, right? 2020. Okay. So, this edition, who's your Pinabangan bet? ko na every year. Every year na. This edition, who's your bet? For me, still Altisa po. Kasi po, hindi po natin alam kung gaano siya kakalma ngayon po. Hindi natin alam kung baka may ipakita siyang something. So baka bumulaga siya on finals. Yes. Oo naman. For sure. Sino sa tingin mo ang kukuha ng corona sa kanya outside Mythical 5? Medyo kinakabahan po kay Winwin. Hindi, outside the Mythical 5. Outside the Mythical Yeah. pa. Okay po. Baguio. Oh, Baguio. Why Kinakabahan ako her? kay Baguio. Either Baguio or Laguna. Sige, Kasi kay po Baguio lang meron tayo. May kakaiba kasi pong glow si Baguio na di ko siya basta ma-explain kasi kita niyo naman po sa mga events, lagi siyang nakukuha. So parang gustong-gusto siya ng lahat.
Totoo Yun po. naman. Yun lang? Yes po. Ano ang mga message mo sa mga pageant fans? Yun lang po, be kinder lang po. Kasi yung mga comment natin, nakikita po yun ng mga candidate. At it might do something to them na baka magkaroon sila ng, masaktan sila sa mga words natin. So, be kinder lang po sa mga comments. Yes, true. Alright, maraming salamat, Gerald. Bye. Sir Salamat Gian po. Lasala in the house. Hello po. Sir Gian, alam mo na. Next natin, it's JP. Hello, JP. Hello, magandang gabi, Hello JP. Hello po. Yes, naririnig kita. Ilang taon, taga saan? 19 taga Northern Samar. Uy, Northern Summer. Recently, nag-trip dyan yung mga girls. Nakapanood ka ba? Yes. May picture nga ako kay Atisa. How's your experience? Mabuti naman. Masaya ka naman. Yes. May Alright. Kailan ka naging pageant fan, JP? since 2018. Oh, recently lang. In-expect mo ba na mananalo si Catriona? Yeah. Oh, okay. This edition, sino sa tingin mo mananalo? Atisa. At isa ka din. Sino sa tingin mong makakapag-slay or silent killer this edition, makakuha ng corona sa kanya? I think si Tarlac. Tarlac ka naman. Bakit si Tarlac? Parang bubulaga sa final. Bakit nga bubulaga? Based sa mga activity na based sa activity na napanood ko, ang lakas niya. Malakas. Anong activities na napanood mo na nakitaan mo na malakas si Tarlac? Yung swimsuit. Swimsuit sa Boracay. Oh, Aqua Boracay. Alright. So, anong message mo sa mga pageant fans? Dapat maging, dapat wag puro bash. Huwag puro bash. Okay. Alright. Thank you so much. It's JP. Bye. Next natin, Nicole J. Hello, Nicole. Nicole ba? Nicole J, hello. Hello, Kumusta? Ilang taon? Taga saan? I'm okay. I'm 24 years old from Pampanga. I'm actually one of your joiner nung pandemic sa Q&A portion natin. Talaga ba? Hindi, You hindi ko na remember that? natatandaan yung, hindi ko na natatandaan yung mga joiners doon, pero, Pandemic yun. yeah. Nilabas tayo ng ano. Oo nga eh. Oo, madaling araw, no? Grabe yun. Anyways, nice meeting you again, Nicole J. So, yun na nga. Kailan ka ulit naging pageant fan, Nicole J? I started watching pageant since KMJ Lastimosa. 2014. 2014 then, tuloy-tuloy na. Okay. So, sino yung bias mo ngayong edition? This edition, parang ang nakikitaan ko is si Miss Baguio. Siya yung nakikitaan magkaka-corona. Yeah. Siya yung Why her? nakikitaan kong, I think, kung may improve lang niya yung communication skills at saka yung Q&A, sa Q&A niya, based doon sa performance niya sa Baguio, I think pwede siyang manalo. And, napapanahon kasi yung ganyang beauty sa Thailand. Parang, Actually. makakatch niya yung odds ng Thailand. Like Catriona, parang ganun yung vibe. Parang Actually, kasi, go ahead. parang kasi yung mga frontrunner ngayon, ang nakikita ko, parang laban na laban. And knowing Miss Universe, laging binabali. Laging Binabali may plot yung twist. gusto May ng plot lahat. twist pagdating ng finale. So, I think for me, as of now, si Baguio ang winner ko. Okay. Actually, dagdag ko lang din, the first time I saw Baguio, in Miss Baguio, sabi ko rin mukhang Thai. And hanggang ngayon, nakikitaan pa rin siya ng mukhang Thai. Even Nicole Cordoves, parang sinabi niya sa interview na very like niya nga si Miss Baguio. Kasi ang Actually, linis nga daw ng mukha. Saka ang ganda ng and very prototype. Thai. parang wala pa tayong ganong style na Filipina na ninaban sa Miss Universe. Okay. Yeah.
Let's see sa finals. So dahil binigay mo na si Miss Baguio as your crown favorite, kasi silent killer ko siya, who do you think is the silent killer of this edition? Silent killer. I see Isabela and Laguna. Isa lang. So Isabela. Isa lang, oh my God. Parang Isabela. Why Isabela? Kasi si Isabela, nakikitaan ko siya ng personality. Not girl lang. Parang feeling ko hahanap kasi sila ng ibang flavor. This time, I think, since yung nanalo last year, kakaibang flavor siya ng Miss Universe. Basta may something sa mata ni Miss Isabela. Isabela is an Indian Filipina. Yeah, Do you Indian think Philippine. the Philippines ready ulit mag-send ng isang Indian Filipina after 2020? Why not? Kasi yung ibang country naman, actually, hindi rin naman sila pure. And very diverse naman na yung Miss Universe right now. Si Isabel, ang ganda kasi ng tayo niya. Ang Okay. ganda ng hubog niya. Tapos yung mata niya, parang laging may sinasabing story. Parang, ang dali niya kausapin yung dating. Miss Okay. Universe, yung parang gano'n. Alright. Yeah. Sige, tingnan natin yan. Do you have any message sa mga pageant fans right now? Ako yung message lang siguro, in the end of the day, pare-pares lang naman tayong susupport kahit sinong manalo. I think kahit may mga manok-manok tayo. Pagdating ng Miss Universe, susupport pa rin naman tayo sa Pilipinas. So, I don't think kailangan natin magpuksaan din sa mga comment section and lives, ganon. I think support na lang sa mismong pageant para din malakas siya kasi may factor din yun para pwedeng manalo yung Philippines. Totoo naman. Totoo ka dyan. Alright, thank you so much sa pagbisita, Nicole J. Bye! Guys, again sa mga viewers natin, magandang gabi. Ayan, currently nagkakaroon tayo ng Q&A. Topic natin, who's your silent killer? And if you want to drop by dito sa ating live, send lang kayo ng request dahil isa-isahin ko kayo. Ito na ang next natin, si ... Hello! Hello po, rinig po ba? Good evening! Kumusta? Tiga saan ka? Hello po, I'm Chris and I'm from Laguna po. Taga Laguna din po kayo, no? Yes po, Laguna. Ilang taong ka, sorry? 21 po, I'm 21. 21. Batang-bata. Kailan mo na-realize na isa kang pageant fan? Ano po kuya, ano yun? I mean, yung kay Pia Wurzbach and Catriona, na ano siya, na-witness ko yung crowning moment nila. Pero naging pageant fan talaga ako is time ni Rabia kasi sobrang nahook ako sa story niya. Okay. So, sinundan mo na every year. Rabia, Nanonood ka na. tapos lahat na ng pageant, parang Miss Grand, yun, lahat po ng pageant napapanood ko na. Oo, pinapanood mo na. Ano. So, ngayong edisyon, sino ang iyong bias? Mahirap po. Pero pinaka-ano ko po talaga, yung syempre yung representative po natin, it's Eloisa, Laguna. Eloisa. So, that's your crowd holder. Nakakonsider siya ng iba as a silent killer sa competition. But since crown favorite mo na siya, sino yung silent killer mo? I think ang silent killer is Davao. Davao. Ang ano din, nung parang sobrang ano niyan, from yung sa ano po, yung sa portrait niya po, ang ganda. Tapos, nung sa Aqua Boracay, talagang may bubuga din po. So, I think papasok siya sa, magkakaroon siya ng placement, si Davao. Corona. Naniniwala ka magkakakorona siya? Yes, As the Miss Universe Philippines? I think po, kaya niya man. Kasi yung mga ano ngayon, yung sabi nga po ng iba, yung Miss Universe Philippines ngayon, ano sila hindi naman sila, minsan, parang iba-iba yung flavor po na kinukuha nila. Katulad last year, yung may ano siya, Black, Black, Filipina Black po. So I think, kaya po ni Davao Okay. Actually, ang reservation ko kay Davao, si Davao kasi, originally, siya yung Philcom Hawaii. So, from the Filipino community. So, sa tingin mo, ready magkorona ang organization ng galing Philcom? I think, yes po. Kaya naman po ng ano. Kasi parang yung Miss Universe nagtitake rin din, Miss Universe Philippines, nagtitake po sila din ng risk sa mga pinapadala. So I think, kaya ni Davao. Yes, very well said. Ano message mo sa mga pageant fans ngayon? Ayun po, I think, ano lang, support po natin yung biases natin without degrading others po. Kasi, I mean, we can support our biases po na hindi na binabash yung ibang
ano naman din po kasi, gaya po ng sinabi ng iba, support din po natin yung mananalo sa pagdating sa Miss Universe. So, ayun po, spread love lang and kind. Yes, totoo naman. Thank you so much. ... Yeah. Guys, the views, thoughts, and opinions expressed by our guest do not necessarily reflect my opinions and chuchu. So, yeah, disclaimer lang. Sabi ni Mr. Moreno, support lang guys, no bashing. Mr. Moreno, umakyat ka na. Next natin, Sab. Sab Magalona ba to? Sab. May pa-disclaimer. Sab, nasan ka? Ina-accept kita, Sab. Wait lang. Nawala. Si Miss Sheena. Miss Sheena na lang. Ay, hello, sir. Nagulat ka naman. From Sultan Kudarat po. Ay, tiga Sultan Kudarat ka? Yes po. Kay Chelsea Fernandez. Yeah. So, alam ko na bias mo, Chelsea Fernandez. Ay, top 2 ko si sir, si Chelsea at saka si Atisa. Atisa and Chelsea. By the way, anong pangalan mo yun? Tiga saan? I mean, ilang taon? Sierra Fernandez po, 34, from Tacorong, Sultan Kudarat, kung saan galing si Chelsea. Yes, 34 years old. So, I believe halos magka-batch lang tayo sa pagiging pageant fan. Yeah. Yes, So, Go ahead. Nag-start ako ng pageant fans nung 2010, time ni Venus. Medyo late na. Oh. Hindi elementary. Oo. Bakit? Kasi nainganyo ako sa niya. Kasi parang Cinderella kasi siya that time eh. Mala Cinderella yung story niya. Okay. Laki sa hirap. Tapos pagtungtong sa universe, palong-palo. Yeah, palong-palo. So going back to the topic, sino ang bias mo this edition? Para sa akin si Isabella po. Oh, Isabella. Why Isabella? Bias ha? Kasi feeling ko manalo. Kung sa top 3 ko, ay syempre kay Atisa ako. Matagal na akong fans. Okay. So yung silent killer mo, I suppose, Isabella. Isabella po. Why Isabella? Kasi silent lang siya eh. Hindi siya masyadong parang gigil. Hindi ba siya nakikitaan ng gigil? Okay. Si Eloisa, palaban din kasi din si Eliza. Feel ko papasok din yun, sir. Si Eloisa. Okay. Alright. Do you have any message sa mga pageant fans? Para sa akin, wag lang tayong toxic sa maging happy tayo kung sino yung mananalo. At the end of the day, Philippine sash pa rin ang sasuotin nila. Correct naman. Tama ka dyan. Alright, thank you Support so much. lang. Yeah, thank you so much, Shera from Sultan Kudarat. Thank you, Mac, sir. hello. Ayan, ang dami na nating mga nagre-request. Guys, pumipindot lang ako ng random ha, kung ano yung lumabas dito sa screen. Next up. Hello po. Mark, hello. Hi, Sir Carlo. Kamusta? Okay naman, Mark, ikaw. Ayun, okay naman. Sobrang excited na. Wow, sa nalalapit na finals. By the way, tigasan ka at ilan taon? Ayun, sa mga nanonood ng live, so my name is Mark Andre. So I'm from Cavite po. I'm a registered radiologic technologist. Ilan taon ka na, Mark, by the way? 26. 26. So, kailan ka naging pageant fan? Actually, sobrang recent lang nung simula kay Rabia. Then after noon yun, sobrang na ako naging sa MUP. sa mga pageants, ganyan. Lalo na sa Miss Universe yun. Parang yung mga past previous queens, pinag-aralan ko talaga yung mga nila. Sobrang nakaka-fascinate din maging isang pageant funny, ganyan. Yeah. So, pandemic, no, nung kay Rabia. Kaya naging yes. pandemic fan ka. Nung nag-start kay Rabia, tapos tuloy-tuloy na. So, yung pagiging, nahumaling na ako sa mga pageant. Ganyan. Correct naman. So, sino yung favorite MUP? Sir Carl, familiar ka ba dun kay Sorry. Actually, nakikita ko siya sa Instagram, si BQM. Ewan ko kung... Hindi ko alam kung sino yun. Ano po yung material? Parang yun siya, may mga tea siya na sa mga stories niya. Oo.
na nagkakatotoo, ganun. Tapos parang last Miss Universe edition ata, parang ewan ko kung reliable ba yung source niya. Kasi parang ang gusto daw ni Halo is Atisa talaga. Actually, may mga hint ako na parang si ganito to, pero ayoko lang isplok dito. But Kaya nga. siguro kasi mga tinon, galing din naman sa mga ibang mga reliable source talaga. Pero hindi ko alam kung sino siya. Anyways, Mark, face reveal daw, sabi ng mga nagko-comment sa lives. Ay, face reveal? Bakit face reveal? Wait lang. Palaban? Face reveal nga talaga siya. Pwede namang humindi. Ayan na mag-face reveal na si Mark. Hi guys. Ayan, Mark Andre, 26, from Cavite. Ayan na Mark, sino favorite Miss Universe Philippines mo from 2020 to 2024? 2020, bakit hindi yung sa mga past, For Eh, me, Catriona 2020 ka talaga, naging pageant fan eh. standard. From 2020, yung kung kay Rabia up to kay Chelsea. For me, Celeste pa rin yung pinaka-totga ko. Celeste. Yeah. Why? Why naman Celeste? Hindi, kasi parang talaga, sobrang, nung national pageant niya, syempre lahat tayo sobrang expected na siya talaga mananalo. And, yun nga, medyo nung nasa na siya, Miss Universe na siya, parang, yun nga, dun na parang medyo nag-tone down yung niya. Para sa akin kasi may kanya-kanya naman tayo. So, yun, niroot ko talaga siya since nung national pageant niya. Pero, yun, everything happens for a reason. Kaya, still support pa rin. Pero parang nagpaparamdam siya ngayon na magmi-miss grand siya. Yes, Yung tingnan nakita natin. kong post sa Instagram. Yes, tingnan natin. Mark, ang fresh mo daw, sabi ng mga nagko-comment. O hindi kakatapos ko na mag-workout. So, Yes, nagwo-work. O, ito na guys, i-follow nyo na si Mark Andre Cuyos. Single ka ba, Mark? Ay, hindi po. May boyfriend po. Ay, hindi na pala single. So, wag na. Bye, Mark! Bye! Thank you Hindi so pa, much. hindi pa tapos. Ay, sorry. Mark, bago tayo matapos, Ito naman Messi, nga ano yung ba? edition. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko, Mark. Sorry. Ay, alin po? Silent killer. Who's your silent killer for this edition? Silent killer? Actually, marami. Pero, kasi para sa akin, hindi ko na siya mako-considered as a dark horse. Frontrunner na. Eloisa. Yeah, Also Eloisa. Baguio. Yan, Baguio. And Baguio. Ang Why them? ang atake nila. Pero kung bias talaga, Atisa talaga, since day one. Atisa. Oo. Kasi di ba nung last, Cosmos team, after nun parang naglabas siya ng statement na ayaw niya na mag-pageant. Parang last niya na ata yun. Parang nung nag-comeback siya, grabe, sobrang saya. Oo. Kasi talaga, parang yun, may rin talaga, yung may gusto siyang i-redeem. Talagang gusto niya talaga, gusto ko rin talagang i-represent niya yung Philippines sa Miss Universe stage. Alright. Manonood ka sa finals? Ano po? Manonood ka sa finals? Yes, oo. Lang po. Nasa lang kami, general admission lang. Pero yun, first ko rin kasi to, first time na manonood ng pageant na live mismo. Alright. See you there. Thank you so much po. Message sa mga pageant fans. Ayun, lalo na sa mga members ng Becky's of Pageantry, kung sino man yung mga nandito. So, yun nga, iwasan na natin yung pagiging toxic fan. Kasi yung iba sobrang, sa sobrang daming gustong manok nila na manalo, nakakalimutan na respect, no, yung ibang mga views ng ibang fans din. So, ayun, iwasan natin maging toxic and enjoy lang natin yung journey ng mga candidates na to. Kasi kahit sino mang manalo sa kanila, yun nga, Philippine Sash pa rin naman yung i-represent nila. And ayun, support na lang natin yung mga mananalo, especially sa Miss Universe and sa The Miss Philippines. True naman. Thank you so much, Mark Andre. Magandang gabi. Okay, thank you so much. Bye. Kevin Gonzalez, shout out. Next up natin, Hey Max. Guys, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin. Hey Max! Ayan, papasok na siya. Sa mga gusto mag-guess, yan, drop lang kayo ng request. Hey Max, magandang gabi. Magandang gabi. Kumusta? Ilang taon? Taga saan? Makati City, 22 years. Yep. 22. Mhm. Yeah. At 22, paano mo na-realize na isa kang pageant fan? Way back dyan in Tugonon po. Like,
doon talaga, bata pa lang bakla na si Rizal. So, got it. Mhm. So, 2012. So, parang 10? 9 ka lang nun? Baklang-bakla na ako kasi like na-amaze ako nung mga, yung stunt niya, yung the way she carry herself. Tapos, simula nun pag yearly, pag Miss Universe yan, support until Chelsea manalo. Mhm. So, ginagaya mo sila. Nung bata ka, ginagaya mo sila kung paano sila maglakad. Yes, Ginagawa mong gown yung kumot. tuwalya, kortina, lahat na, buhok. Okay. Yeah. Alright. So, back tayo sa topic. Sino ang sa tingin mo mananalo o sino sa tingin mo ang bias mo? Head to two from Brain, I think Iliana Oduan. Iliana. Alright. Yes. Why Iliana? Face card, body, and brain. Like, napatunayan na naman na yung sarili niya mula nung sumali siya up until now. Like, walang tapon sa babaeng yun. Mhm. Totoo naman. So, that's So, sa tingin mo, sino yung silent killer this edition? actually, I see two ladies, Iligan City and Davao representative. Mhm. I just don't know, but I feel like Davao is fresh. Yung mukha niya is parang, syempre, Chelsea Manalo is already there. So, kung pagbabasehan natin yung mga not typical na pinapadala natin, I'll go with Davao City. But when it comes to presence siguro at saka presentation, I'll go with Iligan City also. Parang malakas din siya. Iligan. O, pili ka lang isa. Davao, Iligan. Davao. Alright. Davao. Yeah. She's Alright. smart and also beautiful. Yung mukha niya is very Asian na parang pinaghalo-halong Asian. And I think may i-improve pa naman si girl. So, yeah. Mhm. So, last, hey Max, message mo sa mga pageant fans? Kanina pa ako nanonood and everyone else saying that, keep supporting kasi at the end of the day naman is, Philippine siya yung susuotin nila. And also, be kinder sa mga comment kasi, they're just, wanted to represent the Philippines naman. So, no to bashing. Support, but no to bash. Totoo naman. Thank you so much, hey Max! You're Guys, again sa welcome, mga friend. viewers natin, kung gusto nyo mag-join dito sa ating live, send lang kayo ng request. Jomark, nababasa ko yung mga comment mo. Ayan, send ka lang dyan ng request. Next natin, Mr. Moreno, na kanina pa nagko-comment. Napaka-opinionated na Mr. Moreno kanina pa sa comment section. Hello? Hello. Kumusta, Mr. Moreno? Tiga saan at ilang taong ka na? I'm doing good. I'm 22 and from Quezon Province. Oh, from the land of Atisa Manalo. Saan ka sa Quezon Province? Candelaria. Uy, madalas ako dyan sa Candelaria. Saan ka sa Candelaria? Really? Sa Pahinga Norte po. Uy, malapit dyan yung pinupuntahan ko, katabing barangay. Yung halos bayan lang, Sir Carl. Yeah, magkikita tayo dyan one of these days. Anyways. Yes. Yon, Mr. Moreno, sino ang iyong bias this edition? Bias, obviously si Atisa Manalo talaga. Since Why Atisa? Aside from Kababayan, I was a fan back 2012 pa. Lumalaban pa siya ng contest sa mga munisipyo and barangay. And then, super, super ganda niya talaga. Hindi pa siya super sikat noon. I mean, hindi pa siya kilala. Pero, nakikita na siya ng potential talaga. Kailan ka ba naging pageant fan? Pero pageant fan ako active back 2016 during Miss World ni Catriona. So, I suppose, nakilala mo na rin si Atisa noong 2018. Yes, po. So, bet mo na siya noon? Yes. Okay. Alright. So, right now, Atisa Manalo ka. Sino naman ang silent killer mo? Siguro yung based on latest performance, nakikita ko si Iligan. Either Iligan or Baguio talaga. Okay. So, sa dalawang yan, actually silang dalawa yung considered ko din as of the moment. Sa tingin mo, ano yung magdadala sa kanila sa top 5? Siguro yung smooth performance, hindi gigil, and less expectation.
Feeling ko kasi yun yung nagiging disadvantage ng mga frontrunners. Kapag kilala ka na, mas malaki yung expectation from judges or panels. Pero kapag dark horse ka or silent killer lang, a less expectation, and then pakitaan mo lang ng magandang performance, feeling mo, for the perspective ng judges, parang angat ka na sa frontrunners agad. True. Totoo naman. Mr. Moreno, artistahin ka daw? Yes. So, saan kayo nakaupo sa finals? Lower box po. Wow. So, isang ano kayo doon? Yes po, yes. Oh, mukhang dadagundong na naman ang MOA Arena. So, ayan. Message mo sa mga artistahens at message mo sa mga pageant fans. For artistahins, support lang for Atisa and manalo matalo. Don't forget kung ano yung naging contribution niya. Atisa is still Atisa. And for the fans, stop bashing na. I was once a basher then before, but I realized hindi makakatulong for the candidates. Especially, we don't know behind all the sacrifices and yung effort na ginagawa nila just to represent the country. Yes, true naman. Sabi ni Mark tsaka ni Christian, face reveal daw. No. No Ayaw po. niya. Nakapag-skincare na siya, Mark tsaka Christian. Hindi na siya pwede mag-face reveal. Thank you so much, Mr. Moreno. Thanks for calling. Bye. Bye po. Yes, next natin, ang aking beshi, Jomark Lopez. Hello. Beshi, hello. Babae. Hello, Jomark. Tiga saan? Ay, nag-face reveal. So, para sa mga viewers, siya po ang aking beshi ever since. Parehas kami, same tayo lumaki. At same kami lumaki. Nanonood kami ng pageant magkasabay sa Araneta, no? Yes, Sir Carl. I'm so happy na nakasampa ako sa live mo ngayon. This is my first time. And hero po pinag-face reveal. Oo, ito naman si Christian. I-basher agad ako. Hindi pala. Yung kanina hindi mo daw pinag-face reveal. Sorry na. Alright, Sir Carl. Hello So, po. kumusta? Magkwento ka naman. Kailan ka ulit naging pageant fans, Jomark? Hindi na wala yung pagiging pageant fans ko since our high school days, during our high school. Since Maria Benipayo days. Uy, 1992 Marina Benipayo. Maria Benipayo. Sino yung una na natandaan mo sa Binibining Pilipinas? Kasi ano kunyari ako, Miriam Kiambao. Doon ako unang nagkaisip. Miriam Kiambao na yung napanood ko. Ikaw? Oo, napanood ko siya, but nag-start ako doon kay Bianca Manalo talaga. Bianca Manalo. Way back 2009, I think. Oh, 2009. Talaga, balate ka? So, nung nag-aaral tayo, hindi ka pa sina Giona Cabrera, hindi mo pa sila kilala. Maricar Balagtas, Precious Lara Kigama. Binibining Pilipinas lang, yun. Oo. Pero doon ako naging hype kay Bianca Manalo. Age natin, Sir Carl. Yes. Sarah J. Paes, Until, 1989. Hanggang sa dumami na yung pageant platform dito sa mundo. Lahat na ata ng title. Kanino ka una nakikibalita nun sa social media? Since wala pang social media, hindi pa ganun katunog ang social media. Bukod sa'yo, syempre sa Hindi GF. dati, nung high school tayo, kanino ka nakikibalita? Sa mga commercial, di ba may mga commercial? Sa Diaryo. Oo, sa GMA 7. GMA. Saka sa Tik-Tik. Ba't sa TikTok? Kasi ako, nung mga high school tayo, sa mga MS forum, so magsisearch ako. Tapos kay Tito Norman, nagbabasa ako minsan ng Tito Norman. Misosology, nandun na rin sila. Misosology, yes, Tito Norman active. At saka po, ano nga ba yung isa, RD Dantes. Uy, wala naman mga beauty pageant kay RD Dantes. Mga lalaki yung kay RD Dantes. Sabi ni Jaja, People's Tonight at Liwayway Magazine. Yes. So, ayun po, Sir Carl, yun po yung pageant funny history ko po. So, so nanonood tayo ng Binibining Pilipinas back in the days. Naalala mo, magkasama tayo. Tapos, general admission lang tayo. Yeah, How's your experience looking back on those years? Siyempre, yung time na yun, nakakabano talaga kasi parang ano ka na doon, nagpa-participate ka na talaga sa live audience. So, feel natin yung pagsigaw. Kahit ang layo-layo, kasi dyan ad lang tayo. Kahit sa screen lang naman talaga tayo tumitingin.
Pero ngayon, backstage ka na. Before you, minsan, pa-plus one naman ako, mga ganon. Sige, tignan natin. Planet Romeo daw siya. Ito naman si Jaja. Paghalita ng mga edad natin, Planet Romeo si Jaja eh. Alright, so, sino ang bias mo ngayon, Mac? Of course, yes, atisahin din ako. Kasi taga Quezon ako. But, medyo na-hype masyado yung Mythical 5. So, parang, ayun yung ikagugulat ng mga pageant fanay sa baka bigla tayong gulatin na naman ng Dark Horse katulad ni Chelsea Manalo. So, yun Chelsea yung medyo kinakabahan lang ako na baka hindi pa ibigay sa mga frontrunners. Sa mga Mythical 5. So, sino sa tingin mo yung mag-Chelsea Manalo? Grabe, ito, hindi ko siya kilala, pero taga Laguna siya. Grabe yung legs niya. Si Eloy Sahood. Tabahan na sila. For sure, kung hindi manibigay yung MUPH crown, meron niyang crown maalin sa Cosmo, sa Supra. Ayun po yung napifeel ko sa kanya. Kaya may malalaglag talagang isa or dalawa sa Mythical 5. Sa Mythical 5. Alright. Anong expect mo ngayon? Nag-echo ako. Anong ine-expect mo ngayon sa MUPH? Oo, tayo. Sa MUPH, syempre, puno ng pasabog. Di natin alam ang mood ni Mama Jonas. Pero, nakaka-excite kasi talagang inaabangan. At marami kayong sikreto na hindi niya sinasabi sa amin. Kaya i-PM mo ako mamaya. Bawal i-splook dito. Anyways, ayan, Mac, mo kami yung nakakilala sa'yo dito. Charles daw, Abay Lopez, kaibigan mo. Charles? Nasa si Charles? Ayan, nagko-comment. Nasa comment section. Hi, Charles! Hello po. Ayan, here's my best friend po, Jomark Lopez. Maraming salamat sa pag-drop by, Jomark Lopez. Thank you so much. Bye! See you this Friday. Bye. Yeah, alright. See you. Guys, again sa mga viewers natin, nagkakaroon tayo ngayon ng live Q&A. Ang topic natin, Silent Killer. So kung gusto niyo mag-send ng request, or mag-guest dito sa live stream, mag-send na kayo dyan ng request. Alright, ang dami nagsisend ng request ha. Nag-aano lang ako, random lang ha. Ito si Lance kanina pa to eh. Lance, hello. Hello. Bakit Lance, kayo kumusta? Okay lang po. Kumusta naman, Carl? Kilala mo ako, Lance? Hindi eh. Dito lang sa TikTok. Parang kasi yung boses mo, parang kilala ko yung boses mo eh. Anyways. Kilala mo ako, no? Hindi. Actually, sa TikTok lang din. Kilala ko kasi yung boses mo. Anyways. So, yan. Bati ka, tiga saan at ilang taon? Ayan. So, I'm from Pasig and 35 years old. 35? Uy, halos ka sa bayan lang din kita maging pageant fan. Kailan ka naging pageant fan? Way back 2010 sa time ni Venus. Late na din. So, parang college ka na. True. Why naman na late? Medyo busy sa life. Busy sa life. So, super late na talaga. Pero fan ako ng Miss Earth before. Bago mag-2010? Oo, hindi naman super fan, pero lang. Nagpa-follow ako ng mga mga international. early 2000. Yeah. Sino favorite mong binibining Pilipinas Universe? Universe, si Catriona talaga. Catriona. Right now, sino bias mo sa MUPH? MUPH, Win-Win, number 1. Bakit si Win-Win? Since 2015 ba yung year na sumali siya sa Binibining Pilipinas. Ayun, doon talaga ako naging fan sa kanya talaga. Kasi ang galing na di ba yung stage presence na, tapos the way siya mag-perform on stage, talaga, lagi siyang may kakaibang pinapakita. Totoo. So, sino sa tingin mo ang silent killer this edition? Silent killer, I'm rooting also for Amanda Russo. Bakit si Amanda? Kasi siya, Carl, sobrang tangkad na, di ba? So, sa stage,
ang lakas ng ano talaga na, ng dating na, pag sa stage na. So parang konting ano na lang, konting polish na lang when it comes to styling and yung sa catwalk. Pag na ano kasi ito pag na ano talaga na polish, sobrang lakas nito sa ano international pageant. Si Amanda Russo. Actually, totoo Diba? naman. Alright, so last, what is your message sa mga pageant fans? Siguro yung pinaka-ano ka nilang, Carl, is we need to be nice talaga sa mga girls kasi sobrang laki ng ano, 'di ba, sinacrifice nila. Tapos tayong mga fans parang napaka-insensitive tayo sa kanila. So nakikita natin na masaya lang sila pero pag sila lang and ano talaga. So Alright. sobrang ano, kailangan nating ano talaga, maging mabait sa kanila. Yun lang siguro yung ano ko. True. Manonood ka Message sa finals? Hindi pa sure kasi ano may trabaho So I'm not sure kung ano, ma-approve yung leave ko. Sige, Oo. sige. See you when I see you, Lance Car. Sige, thank you, you so Carl. much. Bye. Bye-bye. Next natin, Era. Hello. Sige, sa Era na. Ayan! Ay, sorry. Bubulbak yung sipon ko sa'yo. Ba't nasigaw ka? Era, hello. Ay, mag-open cam. Era, hello. Hello, Kuya Carl. Kumusta, Era? Guys, by the way, sa Era pala, 2 beses ko na siya na isama sa event. Hello Glow, magkasunod na taon, no? Yeah. So, how's your experience, Era? I'm so overwhelmed. Ay, Spell! ay yun lang. Kasi Kuya Carl, lalo na yung last year, di ko talaga siya in-expect na in front of the like sa harap mismo dahil sa iyon. Yes, of course naman. So, Era for MUPH daw. Pakilala ka muna, Era. Ilang taon at taga saan? Okay. Wow, Era for MUPH. Hello everyone, my name is Era and I am 18 years of age and I came from Caloocan City. Charot! Kailan mo na-realize sa pageant fan ka, Era? Since time ni Rabia Mateo, 2020, Miss Universe Philippines, yung year niya. Kasi that time pandemic yes. Stay at home. Yes. Yeah, wala kang ginagawa. Yeah. Pero yung Binibining Pilipinas, naalam ko na siya sa like, nanonood na ako, pero hindi pa ako masyadong fan. Yes, sila Catriona, nakilala ko na yan, sila Tia. Pero yung, as in, naging fan talaga, yung time na ni Rabia. Alright. Oo naman. So, in 2020 Miss Universe Philippines, sinong bet mo doon? Si Eliza Malina. Eliza Flor Malina. Davao. Bakit si Davao? Kasi, bakit si Eliza? Since nakita ko ng last past winners ng Miss Universe 2019 is South Africa. So, matalino yan. Tapos nung nakita ko si Eliza, very Pinay, tapos matangkad, tapos why not? Tapos matagal na hindi nagpapadala ng pure Pinay. Kaya sabi ko, bias ko na dun si Eliza Flor Malinaw. Tapos sumunod si April Smith. Yes. Kaya yun. Alright. Sabi ni Mark, for MIQ ka daw. Ay, Thought ka rin daw si Rabia. So, yeah, fast forward to 2025. Who's your crown favorite or bias? Yung favorite ko is, ang hirap mamili sa Mythical 5. Isa lang. Ay, isa lang. Yeah. Iliana talaga. Last year, Atisa ka, di ba? Atisa ako last year. Bakit nag-ano ka ngayon? Nag-change? Kasi Thailand ang ganap, Chi. So, why not? Gigil factor. Since nag-aanap tayo, sabi nila, nag-aanap nga doon ng next na katrio na gray. Para pero hindi naman ako ma-agree doon. Kasi magkaiba naman yon. Kaya Iliana, so kasi yung Q&A niya, pak na pak. So, tapos ko sila ni Atisa talagang hirap mamili. Hindi mo ba nakikita ang katrio na gray kay Atisa? Nakikita. Pero why Iliana? Masaya. Yung Iliana talaga, yung gigil factor niya, yung Q&A niya, the way na chat GPT yung niya.
So, ano masasabi mo sa mga fans na sinasabi, huwag manggigil? Sa mga fans, sa wag mang gigil. Pero ikaw naman gusto mo nang gigigil. Yes. So, ano talaga? Doon pa rin ako sa giggle factor. Char. Nagigil Pag pa doon ako. lalong umiingay yung mga fans eh. Like, nagagandaan sila, na-excite sila para sa upcoming competitions, ganun. Who's your silent killer? Silent killer, si Miss Iligan. Juliana. Yes. Bakit? Kasi yung ano niya, lalo na yung ano niya, yung kahapon, anong event kahapon? Wuling. Very celeste yung aura niya. Tapos yung hello glow. May pictures kami dalawa dahil sa'yo. Yes. Super kinilig ako nun kasi di ko siya in-expect na makakasama siya sa top 10 ng hello glow. Dark ko siya nung time na yun. Tapos silent killer siya. Parang konting fears niya lang, nandun na agad siya, ganun. At sa kapagpa-picture kay Juliana, naalala mo last year, share ko lang guys last year, si Chelsea Manalo, naalala mo, yung parang walang pumapansin kay Chelsea Manalo sa Hello Glow, tapos nagpa-picture tayo. Yes. Tapos eventually, si Chelsea Manalo yung naging winner, no? Yes. Malay natin, ganun at mangyari. Tapos hindi na natin nakagilap after manalo si Chelsea. Ang hirap na lapitan, kaya buti nakapagpa-picture tayo noon. Anyways, yun na nga. Message sa mga pageant fans. Okay. Message ko sa mga pageant fans is, okay lang naman kung may bias, pero sana naman wag po natin i-bash yung hindi nyo pinapanigan or hindi nyo bet. Kasi may mga sarili din po silang pinaghirapan, kaya yung pagbabash is mga simpleng salita yan, pero sa mga beauty queens is malalim na ano yun sa kanila, parang hurt, ganon. Na-hurt din sila sa mga simpleng sinasabi, lalo na sa mga bashers dyan. Sa mga pageant fans, always support your bias queens lang, ganon. Thank you! Para naman galit ka. Nagigilag ako sa mga bash. Alright, thank you so much, Era. Bye! Bye! Alright, next natin, si Renzo. Active din to si Renzo sa social media. Hello po, sir. Hi, Kuya Carl. Kumusta? Pakilala ka, kumusta? At, ilang taon, taga saan? 22 from Butuan City, Kuya Carl. Oh, Butuan. And may page ka din, di ba? Like, pageant page? Hindi, Instagram account lang po, Kuya Carl. Na doon ka nagpo-post? Sariling Instagram account. Doon ka nagpo-post ng mga pageant content. Tama ba? Oo. So, ayan. Kailan ka Kuya naging Carl. pageant fan, Sir Renzo? Noong 2015. Binibining 2015 Pilipinas? pa. Oo, Kuya Carl. Sinong bet mo nung binibini? Si Pia Wurtzbach, dahil nakita ko si Pia Wurtzbach talaga na grabe talaga ang story niya noong panahon pa sa BBP na parang i-relate natin na parang Pauline Amilings na uhaw talaga sa corona. So, Pia Wurtzbach noon. Pero, natatandaan mo, yung laban ni Pia Wurtzbach noon, parang laban ni Atisa ngayon, no? Oo, totoo nga, Kuya Carl. Totoo nga. Nakita ko talaga Parang na... wala lang. Oo. Parang wala lang. At ginulat lahat ng mga tao. Pero hindi ako nagulat. Pero alam ko na babalik talaga si Atisa na kahit malot-lot man siya sa previous pageant niya, babalik din talaga siya. Okay, sa Atisa. Okay, back in 2015, ba't hindi ka nag-Johnny Cell? Bakit hindi ka nag-Win-Win or Christy McGarry? Dahil ang hinahanap ng organization nung time na yon na pag-transition from Trump era down to IMG ay gusto sila mag-crown ng unang-unang representative na magpa-spark talaga sa kanilang organization na IMG. At yung nakita nila si Pia at nung panahon sa BBP, yan ako sinuportahan ko si Pia Wurtzbach dahil siyang karapat-dapat talaga. Dahil kapag si Janice Lubina at si Christy McGarry, parang hindi tang-ayon sa corona nung panahon na yun. Ayan. Sabi ni Mark, lumaban ka daw. In fairness, na i-connect mo yung IMG sa transition ng Trump era sa IMG. Na parang hinahanap ng BBP that time, IMG, hindi na Trump. So, na-connect mo si Pia kasi si Janicel
very Trump naman talaga nung time niya, even Win-Win and McGarry. Oo, totoo nga, Kuya Carl. Ang galing mo dyan, in fairness. So, fast forward to 2024, who's your bias sa MUPH? The one and only, Atisa Manalo, Kuya Carl. Atistahin ka? Oo nga, since 2018. Talaga? Nakita ko talaga ng story talaga ni Atisa na lumaki siya sa hirap at na pinatunayan talaga niya sa mga tao na karapat-dapat siya talaga at nakuha niya ang panig ng mga tao at mga puso ng mga Pilipino na siya karapat-dapat na maitanghal bilang Miss Universe Philippines dahil sa kanyang sakripisyo, sa kanyang devotion para ibigay talaga. At ngayon na-realize ni Atisa na bumalik siya dahil mayroon pang hindi pa siya natapos na gusto ipakita pa sa mga tao na may story talaga. Yes, true naman. So itong question, Renzo. Handa ka ba sa anong pwedeng mangyari sa May 2? Like, handa ka ba na maging multo si Atisa in Philippine pageantry? Oo. Dahil nakita ko naman na ngayon, na-realize ko lang ito, Kuya Carl, na ang hinahanap ngayon ni Halu ng organization. Hindi, I mean, Renzo, if ever hindi magtugma-tugma lahat, handa ka ba sa pwedeng mangyari on May 2? Oo, handa talaga. Okay. Pero syempre, mas gusto natin na manalo siya, no? Oo. Okay, sige. Alright, so yun lang. And Renzo, yun lang yung mga thoughts mo. Ito, may tanong pa pala ako. Ano naman yung comment mo sa performance ni Atisa? Sinasabi parang kalma lang, relax lang. Parang si Pia nga. So anong comment mo doon? Ang aking comment, okay lang ang performance ni Atisa ngayon dahil ang hinahanap ngayon ng MUO ngayon sa panahon ni Halu ay barbihan talaga na parang hindi sila nagpo-project sa pasarela katulad ni Victoria, ating reigning Miss Universe, na hindi magaling sa pasarela pero maganda sa mukha at makapag-connect sa mga brands at mga sponsors ng Miss Universe organization. At yan nakita ko sa performance ni Atisa na kahit hindi magandang performance, pero may maladyosa na mukha na parang makukonek talaga na katulad sinabi ni kapwa pageant vlogger na si Kuya Luis Portelis na may certain prototype talaga ang Miss Universe ngayon ang hinahanap na para na maging business seller. Alam naman natin na si Atisa ay isang business seller na nagpapabuhay sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. At yan, nakita ko ng performance ni Atisa at sa kanyang background, swak na swak talaga. Sorry, Renzo, hindi ko napigilan yung tawa ko nilalaruan kasi sa comment section. Business seller na. Anyways, Renzo, last one. Message to the pageant fans. Ang aking lang message ng mga pageant fans, palaging sinasabi ito ni Queen MMD sa atin na spread love and kindness because hindi natin alam na anong ginagawa ng isang kandidata dahil ang kanilang paghihirap, ang kanilang pagsisikap para maabutin ang kanilang mga pangarap dahil isa lang babae na makapagsuot ng corona. At yan lang tayo, support lang tayo at bigay ng inspirasyon dahil tayo ang nagbibigay ng buhay sa kanila. True naman. Yeah, Renzo for president. Thank you so much, sir. See you again sa next live. Yeah, ang dami mong sinabi. You're so opinionated. Maraming salamat po. Salamat kayo, Carl. Yes po. Bye. Bye. Ay, nag-overtime na tayo. Next natin si Queen Iliana. Interviewin natin si Iliana itself. Iliana Aduana. Hi. Hello po, Miss Iliana Aduana. Kumusta? Good evening po, Carl Loyola. Sir. Yes. Ilang taon na si Iliana, tiga saan? My age is 17 years old and I'm from Naik, Cavite. Ako, tiga Naik na pala si Iliana ngayon. Kailan mo na-realize, Iliana, na pageant fan ka? You know,
I mean, when in the 2024, I am fan of Atisa Manalo and to all frontrunners. Wait. Iliana, nilalaro ka sa comment section. Guys, ito na. Guys, ito na naman kayo laro. Hindi pa nga tayo natatapos kay Renzo, kay Iliana naman. Anyways, Iliana, who's your bias for this year? Iliana Marie Aduana. Ay, si Iliana pa din. Bakit ka naging isang Yana-verse? Bakit si Iliana? I've seen her dedication and as a girl pageantry, si Iliana Marie Aduana, we really feel happy to see that Iliana is still doing her best even though she has a lot of bashers and negative words. But I feel like at this point, if Iliana Marie Aduana won as Miss Universe Philippines, I think it easily to get a 5th crown for Miss Universe Philippines since she's literally a strong contender and she's a good leader and inspiration to a lot of Filipinos. Bakla may, bakla may binabasa ka ba? Para tayo Wala nagiinuman po. dito Pero anyways, ang ganda ng sinabi mo sino ang silent Kinakabahan killer po ko mo this kinakabahan. edition? Sino ang silent killer mo this edition? Pasig. Why her? Kasi ano siya, half Thai and nakita ko yung sa Ako Boracay niya, ang galing niya. I mean, yung mga parang bago yung ginawa niya kasi sa mga candidates na rumampa. Ayun. Alright, thank you. Queen Iliana, para daw si Anjo Iliana yung kausap ko. But, anong message mo sa mga pageant fans? Be positive since our candidates here in MUPH is being friends and tapos tayo mga pageantry fans, di naman tayo lumalaban pero nagbibigay tayo ng mga negative words towards our candidates pero di naman nila deserve kasi di naman sila natutuwa sa ginagawa natin. Ayun po. Alright. Ang positive talaga na sinabi mo, Iliana. Sabi naman nasa comment, kailangan daw ng interpreter. Pero okay ka lang ba, Iliana? Kinakabahan po ako Hindi daw sila sanay. Hindi daw ganito si Iliana. Para daw humina sa home skills si Iliana ngayon. Hindi naman po ako si Iliana Marie Aduana. I'm just fan of her and kung gusto nyo kayo lumipat dito, gusto nyo? Laro lang yun, Mia. Alright, thank you so much for dropping by, Queen Iliana. Bye. Next natin, si Ford. Guys, laro kayo. Tingnan natin si Ford kung laro din, ha. Hello, Ford. Kumusta? Hi, good morning. Good evening pala. Good evening po. Sorry, I was working night kasi. Talaga. Ilang taon, Ford, at taga saan? 25 QC. Quezon City. Kailan mo na-realize na pageant fan ka, Ford? I'm a big fan because one of my friend joined Binibining Pilipinas. Sino? Si Nelda Ibe. I was student leader that time and yun, na-immerse ako kasi siya yung candidate namin, lagi siya nanalo din. Yun. Nelda Ibe joined 2017. 2017, She won Binibining Pilipinas Globe. Kabatch mo siya sa school? Yes. We're batchmate. And then pilot na siya ngayon, right? Yes, she is. Talaga. So 2017 nanonood ka ng Binibining Pilipinas, then 2018 nanonood ka na, that's 2019. Oo. But prior pa, nanonood naman now. Talaga. So who's your favorite Binibining Pilipinas universe? Si Catriona, definitely. Catriona. Standard. Then yung nag-transition na sa Empire, Miss Universe Philippines na. Sino na yung bet mong Miss Universe Philippines? Si MMD. From basher to supporter ang Ang atake mo. Oo. Talaga. Ford, sabi ng mga nasa comment section, face reveal daw.
I think hindi pa pwede kasi I only have few followers kaya hindi pwede yung video. Talaga. Try mo nga. Let me see. Ayaw naka-grade out yung Baka nga. Oh, guys, video. hindi nyo po makikita si Ford. But anyways, Ford, who's your bias this edition? Well, to be honest, since Thailand yung pageant, I really want Atisa or Baguio to win. Pili ka lang ng isa. So, if ever Atisa, why Atisa? Atisa kasi parang we need a well-prepared candidate. Parang she don't have to exert so much effort eh. But I'm radiating towards Chelsea. Parang there's something na prepare nila for Chelsea this year. Fernandez. So Yeah. parang I hope that things will be in her favor this year. Yes, totoo naman. So, if not these ladies, sino sa tingin mo ang silent killer? Silent killer would be win-win talaga. Outside the mythical five? Si Iligan. Okay, Juliana. Then why Juliana? I did not notice how beautiful she is up until yung sa Waling event niya. Oo, no. Parang doon she can prove na she can go against the veterans and the favorites. True. Alright, last, what is your message to the pageant fans? Kalma lang guys. Pilipinas pa din tayo. So no bashing. Alright. So, ayan, follow nyo na si Ford, ha? Ford, ang daming nagro-root sa'yo sa comment section. Thank you so much, Ford. See you again soon. Salamat. Bye-bye. Bye. Speaking of Iligan, naging maganda nga talaga yung stint ni Iligan sa sa Wuling, na-recognize siya. Maganda yung binibigay na reception ng mga pageant fans sa kanya ngayon. And halos ka ngayon, di ba, sa mga live, ang dami nag-mention kay Iligan na silent killer. So, good move talaga yun kay Iligan. Next up natin si Tim, one of my fave guests. Last time nag-guest na rin to si Tim. Hello, Tim! Hi, Carl. Good evening. You're back, Tim! So, ayun. So, kumusta? Ano na ulit ganap? Okay naman. I'm actually working while watching your TikTok live. So, yun. Yes, thank you naman. So, Tim, ano masasabi mo kahapon sa Wuling event dun sa dalawang nambulaga, like Baguio and Iligan? Actually, I'm happy with the performance of Iligan, si Juliana. She really stepped up sa performance niya yesterday. She looked great. Yung damit niya maganda rin. She looked taller, di ba, sa damit na pinasuot sa kanya. But for Baguio kasi I wasn't really surprised kasi nga she's very consistent when it comes to challenges. And at the same time, kumbaga parang whenever they have activities, I've noticed na she's giving it her all. Hindi siya kumbaga parang pigil or anything. So, yun. For Gwen. So, I'm also happy na si Chelsea pumasok because nga, di ba, a lot of people were a bit disappointed na she did not enter the Aqua Angels na she wasn't part of the 8. So, at least, di ba, bumawi siya sa winning event yesterday. So, tatlo lang sila kahapon na napili. Sa tingin mo, bakit hindi pumasok si Atisa? I don't know. Probably sponsor choice because even last year, hindi rin siya pumasok sa 5 na choices ng winning event eh. Diba? Oo. Could be sponsor choice. Baka parang they're looking for a different kind of beauty. Medyo sultry. Baka ganun yung hinahanap nila. So, baka yun lang naman. But I think in terms of her performance, ang ganda nga ng performance niya. She's very elegant eh. Tapos her style niya, ang ganda tingnan sa kanya. Kumbaga parang na-accentuate lalo yung neck niya and her body type. So, yeah. Actually, gusto ko rin si Atisa kahapon, lalo yung styling niya, makeup, lahat. So iba yung question ko kay Tim kasi alam ko yung caliber ni Tim pag sumasagot. Anyways, so eto Tim, ano pa bang tanong ko? So si Gwen, wala pang Mintes, Hello Glow, Aqua Boracay, and etong Wuling. Sa tingin mo makakatulong to sa kanya para ma-ease yung competition sa finals? I think so. Earlier, dati nga, nung nag-start yung MEPH, I'm thinking na si Atisa yung ace ng camp nila, Aces and Queens. But parang leaning towards the finals, I'm actually seeing
na si Gwen yung parang naging ace ng aces and queens kasi she's very consistent nga with activities. Tsaka if you see her styling I'd say parang alagang-alaga siya ng team niya. Totoo. So, si Iligan, sa tingin mo, kayang makapag-top 5? Feeling ko kaya. I mean, yung mukha kasi niya talagang maganda eh. When she won her local pageant, kumbaga isa na siya sa inabangan ko and even Gwen. I just wish she's a bit taller. Sana for si Juliana. Yun lang talaga medyo on the petite side. Pero I think mababawi niya naman in terms of facial beauty tsaka on how she answers questions. Kasi magaling din siya sa Q&A, I've noticed. True naman. Alright. Natanong ko na ba sa'yo, who's your silent killer this edition? Hindi pa. But yun, I would say yun, si Juliana. Although, Juliana over Baguio ka. Sa silent killer. Kasi hindi ko nga consider si Gwen na silent killer. Kasi front-runner mo na siya. Front-runner siya for me So, si Juliana kasi nga may mga events na okay siya. Although may mga events din na hindi pumapasok. But I feel like aarangkado to during prelims. Kasi if you watch her local pageant sa Iligan, although, as what I've mentioned earlier, although she's on the petite side, magaling siya maglakad si Juliana. Totoo. Rampadora. Totoo naman. Kaya nga, mukhang nakakatakot din to eh. Bigla ko lang realize na baka si Juliana. Tsaka yung snips pag tinignan mo ngayon, yung mga kuha niya na lumalapit sa mukha niya yung camera, ganda ng bata. True. Again, kagaya ng tanong ko sa'yo last time, message sa mga pageant fans? Yun lang, stay positive, gawin natin positive yung community. And let's not concede, wag natin tawagin yung selves natin na fans if we can't respect other people's opinion kapag nandun tayo ng ibang candidates. Because if you're a pageant fan, the reason why we're actually, stunning pageants is because celebration of women, di ba? Hindi natin dapat dinadown yung women. May mga bets tayo at the end of the day, but yun nga, at the end of the day, Philippines end. And you're still gonna be supporting whoever who wins the pageant. Truthfully. Thank you so much, team. See you again sa finals. Thank you. Bye-bye. Eto na. Si Artit. Parang last time pa sa Artit, di nakakapasok eh. Hey! Hello, Artit. Kamusta? Good evening. Good evening po. Hello. Rinig niyo ako? Yes po. Ilang taon ulit at taga saan? 25, Batangas po. Batangas. Kailan mo na-realize na pageant fan ka, Artit? Nag-start ako, ang pinakauna ko napanood na Miss Universe ay 2007. Si Teresa Licaros. Then yung sumunod na is kay Venus na year. Then sunod-sunod na yan. Ang pinakauna ko napanood na binibini is kay Ariela Arida. So Miss Universe na panood mo kay Teresa Licaros. Okay. Tsaka kay Venus. Tama? Tama po. Tapos binibining Pilipinas Gold 2013, Ariela. Opo. Sinong bet mo noong 2013? Si Ilima, tsaka si Rabahante. Talaga. Eliza, ano to? Charmaine Elima, tsaka Ria Rabahante. So aware ka si Ria Rabahante, 3 times sumali. So alam mo yung heartbreak, yung mga unang heartbreak natin na sa mga pageant fans, no? Yung mga third time sumali, second time sumali, ganyan. Okay. So, after nun, nag-transition na sa Empire, sino nang bet mong MUPH? Sentimental favorite ko sa lahat talaga si Rabia. Yung journey niya sa MUPH crown, talagang super love ko kung paano siya nag-grow as a candidate and paano na-recognize ng mga tao yung kanyang surprising performance nung prelims tsaka finals. Lalo ng magandang dilag swimsuit performance niya. Pero 2020, si Rabia yung bet mo? Siya yung... As in, ever since? Ever since. No, pero biro, simula na nag-press presentation? Wala pa ako noon, nung mga press presentation. Okay. Nabetan ko siya nung... Q&A. Closed door. Yung sa front row na picture, na naka-red swimsuit siya, doon ako nag-start na, siya yung pinaka-stand out. Talaga. Kasi si Rabia, nakilala talaga siya after closed door interview noong 2020, di ba? After nun, sunod-sunod na. Maganda talaga yung nabigay sa kanya ng closed door interview stint niya.
And pandemic nung time na yon. So, yun. So, makilala mo na pala siya bago mag-ganon. So, yeah. Good for you. After, no, sorry, go ahead. So yung partner ko, Ilonggo siya, and may friend siya, na friend ni Rabia. So, parang nasubaybayan ko yung journey from Miss Iloilo. Kaya, tas takanta ako dati, but, kasi mas nagagandahan ako kay Karen Lori. Parang may isang moment na biglang nag-glow up si Rabia. Totoo. Kaya, ang ganda. Siya yung aabangan ko sa Miss Universe. Kaya pala kilala mo na siya. Then Karen Lori Mendoza, kabat siya sa Miss Iloilo. Si Karen naman yung napunta sa Binibining Pilipinas. Right? Sobrang heartbroken ako for Karen. So, punta na tayo sa 2025. Who's your bias right now? Since 2018, at least. No. 20, ngayon na. 2025. Tatisa, sinuport ko na siya nung 2018. Kasi halos kaedad ko siya, and yung mga friends ko from Quezon, as sinusupport din siya. Kaya super happy ako na nabigyan siya ng crown noong 2018 kasi akala ko i-reserve pa siya para sa mga susunod na years ng BBP. Kasi di ba 20 lang siya noon. So super happy ako na binigay siya, tas yung international pa. International 2018. Okay. So ngayon 2025, sinong bet mo sa MUPH? Atisa pa din, di ba? Atisa pa din. Sino naman yung silent killer mo? Silent killers, Iligan, pero ano siya, yung hindi ako surprised na she's doing well kasi may picture din siya before, hindi pa nag-start yung press conference ng MUP na, baka makasilat ito ng crown kasi super ganda ng muka. Tapos alagang-alaga pa siya ni Sir Gian. So, ang laki ng chance na makakuha siya ng magandang placement this year. True naman. Natutuwa si Sir Gian dyan at nare-recognize na yung kanyang alaga. Yun. What is your message to the pageant fans? Ang message ko ay, huwag nyo nang i-bash kung sino yung mananalo. Kasi from 2020, mula nga kay Gazzini hanggang sa kay Chelsea, parang lahat na ng nanalong MUP na bash. So, kung sino mang manalo, i-support na lang. Huwag nyo nang iparamdam na hindi nyo siya gusto. Just because hindi nanalo yung bet nyo. True naman. Alright, tulad ka sa finals, Artit. Ay, team online lang ako para makapag-skip ako ng commercial. Oo, no. Alright, thank you so much, Artit. See you again sa next live. Bye-bye. Bye. Next natin, si Sir AVD. Hello, sir. Kumusta? Hello, Carl. Hello po. Ilang taon at taga saan? Yeah, I'm Avi, 34, taga Cainta. Yes, Avi. Yeah, ano tayo? Same generation. So, kailan ka naging pageant fan? Kung pagiging fan, siguro I started bata pa lang. I can remember nung bata ko whenever I watch mga Miss Universe sa TV pa, parang silently, katabi ko yung mom ko, parang kinikritik ko yung mga girls, parang masyadong malaki yung hips or whatever, ganyan. So, pero nung naging mas ako sa pageantry, siguro 2010 with Venus Ra. Venus Ra na. Pero yung bata ka, sino yung natatandaan mong pinapanood mo? Parang naging big fan ako ni Canada, I think. Way 2000. Canada? Natalie Glebu ba? Yes. Sobrang ganda ako sa face niya. Oo. So, siya yung krinikritik mo? Ay, hindi naman. Like, all the girls, whenever they go out, they step out of stage. Sa Binibini, may natatandaan ka? Siguro Licaros will be a favorite talaga from the years ago na kasi yung pretty face niya talagang very charming. Yeah, pero sa mga newer na na girls, siguro marami but well, definitely Catriona Gray talaga is someone na nag-set ng standards sa Philippine pageantry. True naman. So, ayun yung favorite mo? Yes, I think parang tayo nun nanonood tayo ng walang kaba, nag-i-enjoy lang tayo. Totoo, ng 2018. Yes. Yung nag-empire na, sino na favorite mo Miss Universe Philippines? Nung sa mga winners,
siguro I was excited na looking forward ako na makita yung stint ni Celeste Cortesi. Because parang for the first time, talagang face card Diyosa yung ipapadala natin. Unfortunately, siguro hindi talaga nag-align sa kanya kung ano yung dapat or mali ng era. If ganun yung pinadala natin during Trump era, it could have been a different story. Pero yeah, na-excite ako sana na makita siya sa international stage. Yes. True. Sayang So right now, sino yung bet mo? Well, talaga ako. Sentimental favorite, Atisa Manalo. Atisa. Oo. Siya talaga. So last year, Atisa ka din? Yes, oo. Although, alam mo naman talaga that it wasn't really, nung coronation night na, I already knew that it's not going to be yung Miss Universe crown Philippines for her. Medyo it was pretty obvious naman, maybe because of the styling, tsaka walang winning aura. Parang gano'n, may makikita ka, di ba? So, ngayon, still, I'm not really sure, pero siguro talagang sentimental favorite lang talaga si Atisa. True naman. Last year, kanino mo naramdaman yung winning aura? Nagulat ako nung lumabas si Taguig. Gary. Oo, kasi parang iba yung styling niya that night, tapos parang very queen, and I was excited kasi I was thinking na ilalaban sa Mexico. So, parang ang sarap ilaban ng parang Latino look. Pero nung lumabas na si Chelsea ng white gown niya, okay, sabi ko, talagang meron siyang glow that night na undeniable, hindi questionable na nanalo siya. Pero Q&A, medyo nung half-hearted ako with Kainta. With, yun, sa kanya. So, parang torn between the two of them. Totoo naman. Alright, so, sino yung silent killer mo ngayong edition? Probably, ang daming, sa totoo lang, if ever meron kung tayo mamimili, based sa mga nakikita natin ngayon, probably, mga newbie ang mananalo, setting aside the sentimental favorite. Pero, iba ang tingin ko with Baguio. Parang, if we are going to send a Filipino beauty sa Miss Universe, I am not sure if kakagatin ng Thai fans yung beauty niya since parang gusto nila medyo mestizo. Pero kung sila Jonas will crown someone na may Filipino beauty, baka Baguio. Baguio siya. And she's pretty consistent. True. Sa tingin mo may bearing yun? Yung mga nakuha niya recognitions, makakatulong sa kanya? Yeah, I think so. Oo, kasi hindi man number-wise na sa scores, but I think since ngayon, very evident na ngayon na yung mga new owners, medyo gusto nila yung very commercial, ganyan. So kung nagugustuhan ng sponsors, meron silang hindi natin nakikita. Like us pageant fans, meron tayong minsan hindi nakikita kasi minsan focus tayo on the pasarela, on the makeup, the hair, the styling and all. Pero minsan yung mga wala sa pageantry na nanunood, minsan meron din silang nakikita na hindi natin nakikita. So, yeah, pwede siyang maka-apekto. Alright, very well said. Yes. I like your thoughts, Abby. Message sa mga pageant fans. Well, just be nice. Pero I like na talagang may bardagulan sa fans. I mean, it's a normal thing. Nakakatawa din naman. Pero sana at the end of this, we'll all accept whoever wins and we will support kung sino man pagdating na sa international. Lalo na Thailand ngayon. So, hindi tayo pwedeng magpaano sa mga fans ng ibang kapitbahay natin. True. Manonood ka sa finals? I'm actually planning to Naano ko pa yung friends ko if pupunta kami ng Thailand We'll see. Pero gusto ko. Since minsan lang naman na ng malapit lang sa atin. Yes. And sa May 2? Sa May bahay. Pagka gano'n, gusto ko bahay kasi gusto ko nakikita talaga yung nangyayari ng malapitan rather than nasa audience ako. Actually. Tsaka relax pa pag team online.
Correct. Yeah, thank you so much, Abby. Thank Nice you, meeting you. Cars. Thank you. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Raffle, ito kay Raffle na tayo. Guys, again, nag-extend na tayo. Ilang oras na rin tayo. Mamaya mag-end na rin ako. Hello, good Raffle! evening. Raffle Riddle, kumusta? Taga Good- saan? Hello, good evening, everyone. This Ilang is taon at Rafi. taga saan? Rafi Riddle from Cagayan de Oro City. 31 years old. 31. So halos Yes. magka-generation din tayo. Kailan ka naging pageant fan? Actually, I'm a pageant fan nung high school pa ako nung si Bianca Manalo pa, Miss Universe 2009. Oo, doon ako 2009. na-excite. Oo, nakakasad lang kasi palagi kaming naghihintay na matawag si Bianca Manalo for top 16 pero hindi pa. Philippines, oo. Oo, So, Miss Philippines. Universe na yung napanood mo, hindi binibini. Oh, Miss Universe pa lang nun. Pero Ah. recently lang ako naging avid fan ng Miss Universe Philippines. Who's your favorite Miss Universe? Actually, kung pagandahan lang talaga si Gazini Ganados sa Talisay, Cebu. Miss Universe Philippines. Okay, Oo. Talisay. Mm. Ngayon naman, ngayong edisyon, sino ang iyong bias? My bias is Atisa Manalo. So, Atisa ka, kahit last year. Yes, last year, Atisa pa rin. Yung 2018 nga, Atisa pa rin eh. Talaga. So, Oh, kung ang ano man, ganda-ganda kasi niya ng Atisa. kung ano man mangyari ngayong May 2, handa ka ba? Oo naman, handa naman. Kasi that's a Yes. pageant. It's a competition naman talaga. Yes naman. Sino ang silent killer mo? Actually, ang silent killer ngayon si Iligan. Talaga, ang dami niya nagsasabing iligan, no? So, I'm Nakita happy mo kay yun Juliana sa na Wuling recognize na sa- talaga siya. Oo, sa recently nga event, yung Wuling, ang ganda niya dun. Totoo Grabe naman. yung projection, yung aura niya, talaga si Iligan talaga. Alright. Last, message mo sa mga pageant fans. Actually, I like, sabi ni Avil, maganda naman talagang mag-bash, pero sabi nga dito, silent is, dapat silent yung bashing na lang sa kanila, dapat yung bash, hindi natin i-post online. Tsaka, be nice na lang, kung sino man yung manalo, supportahan lang din natin. True. Totoo. Alright. Ingat ka dyan. Yun lang, Thank you. Rafi Riddle. Thank you so much. Bye. Bye. Next natin, siguro final 2 na tayo. Christian Ray, ikaw na ang susunod. Christian Ray, what's up? Good Hi, evening. Kuya Carl. Ilan taon at kumusta si Christian Ray? 25. 25 Okay from naman. where? Sorry. Bulacan. Bulacan. Bulacan is aiming for a back-to-back. Do you think malaki ang chance ng Bulacan? I think lumalaban naman. Okay, But I lumalaban can't naman. say na crown worthy Siguro ibang crown ng para sa kanya. Okay. Last year, nag-expect ka ba na makukuha ng Bulacan ng Corona? I wasn't expecting talaga that time na ako yung na province ko pala yung kukoronahan that. Kala mo ikaw And first mismo. time ko rin manood kasi noon live. So ayun. Talaga? Nandun Kaya ka. very surprising. Nakita na rin tayo nila Kuya RJ Ignacio. Talaga. O magkikita-kita ulit tayo sa finals. But your province, Bulacan, has been doing great in pageantry last year. Yeah. You're winning the supranational, universe, and even male pageants. How does it feel? Grabe, nakaka-proud lang kasi ang dami palang magaganda at gwapo dito sa lugar namin. Saan ka ba sa Hindi ko Bulacan? yun expect. Malolos po. Okay. Alright, so this edition, who's your bias? Atisa pa rin. Isa pa rin. So if ever, kung ano mangyari, are you ready?
Yes, lagi naman akong ready kasi hindi naman porket fan ako ng isang candidate, it doesn't mean na dapat ko nang i-disregard yung effort ng ibang girls kasi deserving naman lahat, especially now this edition na puksaan kung puksaan talaga. True. So ayun. Outside Mythical 5, sino sa tingin mo makakakuha or makakatisod ng corona kay Atisa? I'm actually rooting for Cebu City, Doc Gabby Carvalho. Ikaw pa lang nagsasabi ng Gabi. Why Gabi? Kasi ang ganda ng niya, credentials niya kasi first time na mahilig si Jonas kasi ng mga something na mga sa advocacy, ganon, stories, ganon. Especially na galing tayo sa noong 2020, nag-send tayo ng biracial. Noong 2021, nag-send tayo ng bisexual. Noong 2022, nag-send tayo ng mestiza. And then, nagbubalik tayo sa 2023, naging Oriental Beauty. And now, feeling ko isang doktor ang may papanalo. Gusto ko yun na generalize mo talaga yung mga nila, Yeah. Oriental, Oo. biracial. So, good observation doon. So, yeah, that's why Gabi yung bet mo. Alright. Manood ka ulit sa finals? Yes po. Okay, last message sa mga pageant fans? Well, enjoy nyo lang yung mga moments na to kasi malapit na yung coronation night and i-full support nyo na yung mga candidates nyo kasi hindi magiging madali yung bakbakan na to. True naman. Ayun. Alright, thank you. Thank you po. Last two. Yeah, Christian Ray, magandang gabi. Salamat ulit. Bye. Eto, last two na tayo. Ito muna, kanina pa to eh. Josel. Hello, Josel. Good evening. Good Ilan evening. taon at taga saan? Pa? Ulit. Hello po, Josel. Yes po. Yes, narinig na kita. Nagkausap na tayo last time, sorry. Yes po. Nag-guess ka na sa akin, di ba? Yes po. Okay, so hindi na kita tatanungin kung ilang taon at taga saan. Diretsahan na tayo. Sino ang bias mo? Katulad pa rin last time. Atisa. Atisa. Sino ang silent killer mo? I think si Winwin. Kasi nga Hindi, outside Mythical 5. Saan po? Outside Mythical 5. I think, alam po kasi kung nakikita sa iba. Sa kanila po talagang 5. Hindi, maliban sa liba, sino yung silent killer? Yung sa tingin mo pwedeng tumisod ng corona? I think si Pampanga. Pampanga? Kay Doc Branchua? Yes po. O kakaiba ang sagot mo. Bakit si Miss Pampanga? Kasi galing po siya sa parang yung mga dating ng mga talaga, di ko sabi basta si Pampanga po, parang Panindigan mo yan. wala po masasabi. Ano? Parang iba po kasi yung team ng mga Kapampangan. Parang Okay. kakaiba po yung mga surprise. Kasi talagang kung di po nila talaga bet yung isang susutin ng saka yung training po, iba yun po talaga nila. Kasi may isa po kasi akong designer na kilala na friend doon na decline siya kasi yung niya, parang standard niya is di po pasok. Parang hindi po sila basta-basta kumukuha, nagte-train or ganun po ka talaga yung katinik yung training nila, yung mga design. Yeah, ganun po. Nagde-design ka din, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Hair and makeup artist po. Okay. Alright. So, hindi na rin kita tatanungin ko anong message mo sa mga pageant fans kasi last time, nagkausap na rin tayo. Wala Thank po you akong so much, Josel, for dropping by again. Wala pa po akong message last time. Hindi ka ba nag-message? Yes po. Ano mang message mo sa mga pageant fans ngayon? Message ko po, kung sino man po yung manalo, tanggapin po natin kasi yung pageant po is hindi lang mo po yung represent yung
pagkatao ng isang candidate kung hindi yung culture and diversity nating mga Pilipino. Kaya kung sino man po yung manalo, dapat tanggapin natin at i-promote. Hindi lang po yung babae na yun, kundi i-represent na country. Thank you po. Alright, thank you so much, Josel. Next natin, last one. Mark. Shoutout Dave Evangelista. Mark, hello. Hi, Kuya. Hello, sir. Hello Ilang po. taon at taga saan? Ano po, 17 years old from Cavite. Ooh, bagets. 17 at 17, kailan mo na-realize na pageant fan ka? Ano po, nung 2021. Nung 2021. batch ko nila Beatrice. Okay. Beatrice, sino bet mo no nung MUPH 2021? Si ano po, si Steffi Rose Aberasturi po. Yung Okay. bet ko nun. Oo, isa siya sa mga heavy frontrunners noon. So, nagulat ka nung si Bea yun nakoronahan. Opo, na medyo hindi. Kasi po nung finals po, lumaban rin po talaga si Bea nun. Parang nanggulat rin talaga siya nun from the swimsuit and yung evening gown po. Tapos Oo. nung na-snatch niya po yung best in swimsuit and evening gown ba yun po, parang nakaramdam na ako na may chance tong makuha yung crown. Parang siya na, no? So, this year, sino ang bias mo? Bias ko po this year is si Chelsea Fernandez po. Okay. Bakit si Chelsea? Kasi po lagi po kasi akong nanonood ng live ni Ate Chelsea dito sa TikTok, and ang gaan-gaan niya po sa feeling and ang bubbly po ng ugali niya, para siyang yung laging gusto mong makakausap ganun. And parang I can see her winning ganun. Oh, true. Sino yung silent killer mo outside the Mythical Five? Si Baguio po. Baguio ka din. Why Baguio? Ayun nga po, kasi nga po, si Baguio po kasi di siya masyado napag-uusapan when it comes to the pageant. Well, may mga buzz po siya, pero yung very consistent. Pero si Baguio po kasi lagi siyang nandiyan. Simula pa po nung Hello Glow na event, pasok po siya dun sa mga napili. Tapos nung Aqua Boracay, pasok po siya dun sa Aqua Angels. Tapos neto nga lang po yung Wuling event, pasok siya sa top 3. So kahit di siya pinag-uusapan, parang nagtatrabaho talaga siyang tahimik, yung nape-penetrate niya yung bawat events, and mag-perform lang talaga siya sa finals, and bigay siya ng magandang evening gown. Yung sinasabi niyo nga pong evening gown moment sa finals, and sa Q&A po, I can see her winning the crown and snatching it from the Mythical Five. True naman. Last, what's your message to the pageant fans? So yun po, enjoy everything while it lasts, and let's support whoever we are supporting, and let's express everything without doing any negative doings, yung mambabash pa tayo ng ibang delegates, gano'n. And kung sino man manalo, let's support them. Yun lang po. Yes, thank you so much, Mark. See you when I see you. Bye. Salamat po. Alright guys, we're done for tonight. Bukas babalik ulit tayo around 7:30 to 8 for our next topic or next question. Hindi ko na mapapagbigyan yung ibang mga nag-send ng request kasi 2 hours na yung live natin. Instead, 1 hour lang dapat. Umabot na tayo ng 2 hours. Sa mga hindi nakaumpisa nito, i-upload ko rin to sa kabilang app. So, pwede nyo siyang panoorin at pakinggan nyo lang kung wala kayong ginagawa. Our topic for today, silent killer. And as usual, may mga silent killers talaga every season, every pageant, kahit saan yan. May mga bumubulaga talaga silent killers. Kung meron mga heavy frontrunners na nanalo,
minsan mga, alam niyo yun, hindi naman taon-taon. Like dito sa MUPH, siguro nangyari lang siya 2022, 2023 kay Celeste, tsaka kay Michelle D. So kung last year Silent Killer yung nanalo, pwedeng ngayon, pwedeng mangyari yon, pero pwede ring hindi. Pwede ring heavy frontrunner yung manalo this year. So iba-iba siya, nagba-vary talaga siya. So ayun, maraming salamat at napakinggan natin ang mga opinion nyo kung sino mga Silent Killer, and hindi natin maikakaila, nanalo sa Silent Killer UNA natin ngayon si Juliana. I'm so happy na na-recognize na si Juliana ngayon sa competition, and malaking tulong talaga sa kanya yung Hello Glow niya dahil talagang na-recognize siya. Nakilala na siya ng mga pageant fans. Hindi siya magde-determine kung makakapasok ka sa semis, pero nakakadagdag yun ng confidence sa girl. At pag nadagdagan na yung confidence ng girl, magra-radiate yun para makapagbigay siya ng good performance sa preliminaries at sa finals. So, malaking tulong pa rin siya kahit sinasabing hindi siya nagtatranslate sa score ng girls hanggang finals. So, yeah. Thank you so much again. Magkita-kita ulit tayo bukas around 7 to 8 p.m. Thank you so much, guys. Magandang. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.